mag-aasam na maging senador? Eh baka ho, mga kababayan, magkaroon tayo ng panibagong mala Robin Padilla ho na senador, mga bossing. Eh eto nga po, nagtsatsaga na tayo kay Senador Robin Padilla, mga kababayan. Dahil alam naman natin, kasama tayo doon sa mga bumoto, no? Doon sa mga sa bumoto kay Robin Padilla at tayo din po yung nakukusimi doon sa mga ginagawa ni Robin Padilla pagdating po sa loob ng Senado. Sa kanya yung project na renewable energy na na-approve ni Digongyo, sabi ni Chris Angel. Oh. Ngayon ho, mga kababayan, tanggalin na natin yan. Baka madami na pong nabubisit at naaasar. Pero may isang hirit pa tayo, yung pag-iinitan at nagkakainitan nga po na Leandro Leviste at ito pong si DPWH Secretary, mga bossing, DPWH Secretary Vince Dizon ho, mga kababayan. Dahil yung pinakahuli, mga boss chief amo sir, ano sabi ni Leandro Leviste? Ang makakapag-authenticate nitong mga dokumento na ito, walang iba kundi si Vince Dizon daw ho. Ang sagot ni Vince Dizon, wala akong ino-authenticate. Kayun ho, may pagbabanta na. Ang mga pahayag ni na Congressman Leandro Leviste at DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa umano'y Cabral Files. Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo tungkol sa kontrobersyal na dokumento? Nagbabalik si Hannah T para sa detalye. Bakit naman kasi ngayon lang ilalabas yan kung kailan patay na yung tao? Ngayon, ang daming mga kapwa natin Pilipino ang napapasabi na, naku, baka dinagdagan nyo na yan. No? Meron nga, ito mga kababayan, meron nga napatanong sa akin, Mark, hindi kaya si Leviste, mayroong kinalaman sa pagkamatay ni Cabral? Sabi ko, bakit mo naman nasabi yun? Kasi daw parang hinintay pang mamatay o kailangan pang mamatay para lang mailabas yung sinasabi niyang listahan. Kasi kapag inilabas daw ho, mga kababayan, ng buhay pa itong si Yusek Cabral, baka sabi, oy, hindi naman kasama yan. Oy, hindi naman kasama yan. Kaya ang sabi sa akin, no, nung nagtatanong, baka sila ang nagpatrabaho doon para kung sakali na ilantan nila yung mga papeles, walang magsasalita na Yusek Cabral na hindi kasama yung pangalan na ganito, hindi kasama yung pangalan na ganito. Naglaro sa isip ko yun, mga bossing. Sabi ko, may pinupunto ka no? May pinupunto Oh, sige, tuloy ho natin ito, mga kababayan. Mapipilitan umano si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na ilabas sa mga pangalang anyay pumipigil kay DPWH Secretary Vince Dizon na ilabas ang umano'y Cabral Files na hawak daw ng kongresista. Yan ang sagot ni Leviste matapos na naging pahayag ni Dizon na hindi raw in-authenticate ng kalihim ang anumang dokumentong hawak ni Batangas Representative Leviste. So, pang ilang pagsisinungaling na yan ni Leviste. Yung una, kay Tere Redon. Pangalawa, kay Dizon naman. O, Leviste pa more, mga DDS. Sa isang panayam, sinabi ni Dizon na hindi pa niya nakikita ang mga dokumentong tinatawag na Cabral Files, kaya hindi niya pwedeng kumpirmahin ang authenticity nito. Kabaligtaran ng... Wala naman pala daw Alam niyo, mga kababayan, mas mataas po ang kredibilidad nitong si Secretary Vince Dizon versus dito kay Leandro Leviste no? Naunang pahayag ni Leviste na animoy pinatunayan na raw ng kalihimang files. Iginiit ni Dizon na noong Setyembre, pinilit umano ni Leviste kumuha ng kopya ng files sa tanggapan ni Yumao ng dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at gumamit pa raw ng computer ng isang staff para isave ang mga ito sa flash drive. Ayon kay Dizon, ito mismo ang ikinwento sa kanya ni Cabral nung buhay pa ito. Tinanggi naman ni Leviste ang para. Sabi ni Sir Chris Angel, ninakaw lang niya yung Cabral Files. Inagaw nga hindi ko na maipakita sa inyo kasi merong isinend sa akin picture po, no, ni Yusek Cabral
na meron siyang bandage dito. If ever man na nanonood yung Team MR, no? Paki-up nyo nga sa akin. May nakita kong pinasa nyo yung picture eh. Pinasa nyo yung picture ni Yusek Cabral na meron bandage dito sa kamay, dito sa daliri. At yun daw ho, mga kababayan, ay sanhi daw po nung pagkakaagaw ni Leandro Leviste nung papeles o dokumento. At sinabing alam daw ni Dizon ang pagkuha ng files at hindi raw totoo na may pamimilit na nangyari. Ibinigay rin daw ito kay Leviste dahil umano sa spirit of transparency. Anya, naniniwala siyang may pagsang-ayon sa panig ng DPWH na ilabas ang mga dokumento in the interest of transparency. Kamakailan naglabas ng set ng mga dokumento si Leviste na may summary ng mga allocation per district, province at region mula 2020. Ngayon, ang tanong dyan, ang sinasabi ng mga kapwa natin, Pilipino, bakit ang tagal pang inilabas? Bakit hinintay pang mamatay si Yusek Cabral bago ilabas? No? Ngayon, iniisip nila, baka naman ang ginawa nito, dinagdagan na, madali lang i-edit yan. Baka imbis na 15 pahina lang, ginawang 18 pahina. Idinagdag yung mga kalaban nila sa politika at yung mga gusto nilang ipatanggal. Di ba? Ngayon, madaming nagsasabi mga bossing, maaari ba o pwede bang gamitin yan? No? Na ebidensya laban doon sa mga tao. Wala na daw eh. Kasi masyadong tumagal sa kamay ni Leviste at hindi naman daw direkta talaga mismo kay Yusek Cabral nang galing. Baka naging dagdag bawas na din daw ho, mga bossing. Nasaan ba yan? Nailagay ko na eh. Ngayon ho, mga kababayan, nasa na? Papakita ko sa inyo itong picture na ito. No? Na makakapagpatibay doon sa sinasabing pag-aagaw daw po o pag-agaw ni Leviste doon sa papel. Ayan o. Nakita nyo? Binilugan ho para mas makita agad. Sabi ni Tumaudos TV, may bagong meow-meow, Boss Mark. At ito nga sa katauhan nitong si Leviste, mga kababayan. Tuloy natin, ha? Asa na ba yan? Hanggang 2026. I'm sorry that the public is impatiently waiting for more informations to be released on the proponents in the Baka pinagdodoktor nyo muna kasi, Champi Tuti! Sabi niyo siguro, sabi niyo iba, sira ulo talaga tong vlogger na to. Bigla na lang sumisigaw. Shout out sa'yo, no? At kay Boy Tinapay. But I want to give the DPWH and Yusek Claire Castro the chance to set the record straight before. Totoo yan. Totoo yan, Sir Chris Angel. Baka yung mga kakampi nila, lalong-lalo na yung sinasabi niya na ano daw, mag-aral doon kay dating Pangulong Duterte. Anak niya si Paulo Duterte. Posible. Tanggalin, ibawas yung mga kakampi nila sa politika. Yung 51 billion. Ni Pulong. Inamin na ni Pulong yun. Di ho ba? Actually, ang sabi, hindi naman daw 51 billion. Tumawad. 49 billion daw ho, mga bossing. 49 billion. Pero yun pa din ho yun, mga kababayan. Di ba? I prove that they have been lying. For them to say that there are no proponents in the NEP and they don't know who are the proponents in the NEP is a lie. Sa gitna ng palitan ng mga pahayag, inililaw ni Dizon na ipinasa na ng DPWH sa Office of the Ombudsman ang mga computer at files na ginamit at hawak ni Cabral, alinsunod sa sabpina ng ahensya. Dagdag pa ni Dizon, ang ombudsman na ang may kapangyarihang sumuri, mag-analyze at mag-authenticate ng mga dokumento bilang bahagi ng ongoing investigation sa flood control scandal. Ayan na, papasok na din ang ombudsman, mga kababayan. Pero anyway, sige, tapusin na natin yan.